reporter for today. Ate, alam niyo ng mga nagbabagang balita dito sa ating bansa. Alamin natin kung ano nga ba ang plano ng ating pamahalaan sa ating mga mamamayang Pilipino. Narito po ngayon kasama natin si Ms. Mary Rose Estaber, ang NIDA Deputy Speaker ng ating bansa. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din po sa inyo at ganun din po sa ating mga manonood. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa kabila po ng busy schedule. Walang anuman po dahil ito po ay parte rin ng aking trabaho na ipaalam sa ating mga mamamayan ang plano ng ating pamahalaan para sa kanila. Ma'am, gusto ko malaman ng ating mamamayang Pilipino kung ano nga ba itong ating tinatawag na ambisyon natin 2040. So, ang ambisyon natin 2040, ito po ang plano ng ating pamahalaan kung saan sa darating na 2040, ang lahat ng mamamayang Pilipino ay mayroon ng stable and comfortable life. At ibig sabihin po nito ng stable and comfortable life ay meron na tayong sarili nating bahay, meron tayong maayos na trabaho, at may maganda tayong sahod. At syempre, hindi na rin natin kailangan ng problema kung ano ang ating mga ipagagastos sa araw-araw. At ganun din kung in case of emergency na meron kailangan dalhin sa ospital or kailangan ng agarang gamutan, ay hindi na mag-worry ang ating Pilipinong mamamayan sapagkat stable na sila financially. And syempre, secure na sila kung gustuhin man nilang pumunta sa ibang lugar upang mag-travel. With this po, ma'am, maatin po natin itong ating Sustainable Development Goals number 1, 2, 3, and 4, which is no poverty, no hunger, good health and well-being, and also the quality education. Yes, Miss Joylyn, exactly. Dahil kung mayroon na tayong mga maayos na buhay at mayroon na tayong maayos at mataas na sahod, ay maaari natin itong no poverty kapag syempre, alam natin na kaya natin buhay ng ating mga pamilya. At ganun din itong zero hunger dahil kung kaya na tayong bumili ng mga pagkain, hindi na magtutulungan ng ating pamilya. At ganoon din po, syempre kung meron tayong mga savings, syempre kahit paano ay mahalagaan natin ang ating pamilya at ilalayo sila sa mga sakit at karamdaman sapagkat kaya na natin silang ipakonsulta sa hospital o sa mga doktor. At syempre, makatitin natin itong education dahil kaya natin suportahan ng ating mga anak na sila ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Napakaganda po niyan, ma'am. At sigurado, yan din ang ninanais ng ating mga mamamayang Pilipino. By the way po, ma'am, how does government arrive at this, what we call Ambition 2040? Or Ambition natin 2040? Well, of course, dahil gusto ng ating pamahalaan na ibigay ang karapat-dapat para sa ating mga mamamayang Pilipino. And for the past years, we start questions, ano nga ba ang uri ng pamumuhay na nais ng ating mga mamamayang Pilipino? And with our survey, napag-alaman natin na 79.2% or almost 80% ang nais na magkaroon ng simple at komportableng pamumuhay. At mayroon naman tayong 16.9% which is ang mga tao ito ay gusto nila ng affluent life. And the 12.9% ay gusto naman ng rich life. So, ano nga ba itong simple at komportableng pamumuhay? Itong simple at komportableng pamumuhay ay ang ating mga mga Pilipino ay mayroon sarili nilang mga tirahan. At mayroon natin silang mataas at maayos na sahod. At syempre, kaya na nilang tulan ang pangangailangan nila sa mga araw-araw. At mayroon din silang savings para sa mga emergency cases. At syempre, kaya rin nilang pag-aralin at pagtapusin ang kanilang mga anak hanggang matapos ito sa kolehiyo. At kaya na rin nilang mag-travel around the world or kahit saan nila naisin na sila ay safe sapagkat sila ay nabibigyan ng pamahalaan ng maayos na pamumuhay. Wow, nakaka-excite po talaga yan, ma'am. Na napakasarap na maranasan natin ang simple at comfortable life.
ito po ba ang vision is realistic and data? Yes, of course, with the right policies. Kung ibibigay natin at tulungan ng ating gobyerno ang ating mga mamamayan sapagkat malaki po ang role ng ating government para po maatin natin itong ating ambisyon natin 2040. So, kailangan tulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan at kailangan rin makapagtulungan ng mga mamamayan sa ating pamahalaan at kailangan ma-build up natin itong ating mga resources which are our people, our physical, intellectual, and financial. Very well said po, ma'am. Nakaka-inspire po itong ating ambisyon, ating 2040, and we were going to do our best para makatulong sa ating government to attend this. Thank you so much po, ma'am. We appreciate your presence here. Thank you to Ms. Gerlin for having me here. It's a great pleasure. Yan lang po kayo at magbabalik po kami makalipas ang ilang sandali. Ang sabi ng lola ko, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Para sa mura at ikalidad ng lupo. We're back, citizens, sa kaugnay na balita na sa Malacanang po ngayon si Ms. Brian Nicole para makapanayam ang ating mahal na presidente ng Pilipinas, President Silent Carter. And, Ms. Mariel, we are now live in Governance and Development News Channel. Yes, Miss Joylene. Good morning, citizen. I am Mariel Aiding Cohong, live here at Malacanang Palace. Kasama po natin ngayon ang ating President, Cyril Herher. Good morning to Miss Mariel and good morning to my beloved citizens. Thank you so much, Madam President, at kami po ay inyong pinauunahan. Wala naman po, Miss Mariel, at masaya po ako kayo narito. Madam President, gusto po namin malaman kung ano po yung inyong kapang para po sa ating Mission 2040. So, saying this, we need these citizens. Kailangan natin magtulungan para makamit natin ito. By fostering sustainable economic growth, investing in people and protecting them against instability. The government needs to provide fair and equal application for rules. We need to provide the environment to foster competition and reward innovation. They are critical for long-term growth. And syempre, we also need to invest to our important asset, our people, and kayo ang pinaka-importante dito. Mag-invest tayo to your health and education dahil sabi nga, health is wealth. Yes, totoo po yan, Madam President. And of course, education as well, ika nga, education ang hindi manakaw sa atin dahil lamang ang Yes, I agree, Madam President. I want to ensure the availability of a health, highly trainable and skilled labor force and allow the poor to benefit from growth so that matulungan natin silang may angatak ng pambuhay. Thank you so much, Madam President. And we are looking forward for that. Kasama niyo po kami sa pagkamit ng simple at komportableng pamumuhay. Thank you po, Madam President. And thank you. Aiding Cohong live from Malacanang Palace. Back to you, Miss Joylene. Thank you so much, Ms. Mariel. Yan po ang nagbabagong balita sa araw na ito. Muli ako po si Joylene Grace Cortaje, nag-uulat dito sa Governance and Development News Channel, kung saan kapakanan ng citizen